Diretso lamang ang tingin ni Kilya sa lalaking nasa harap niya habang nakaposas ang mga kamay. Malinis, matikas at malamyos ang mga titig ito sa kanya. Gaano ka nakatagal dito? Ilang buwan? Hindi ko na mabilang. Wala akong oras para magpaligoy-ligoy. Siguro kilala mo na ako. Hindi. Hindi makapaniwalang pinutol siya nito habang nagsasalita. Good then. I'm 7. At ayaw kong pinuputol ako habang nagsasalita. Nandito ka ngayon dahil may ilan akong mga katanungan at gusto kong sumagot ka na maayos at totoo. Hindi na nagtangkang magsalita si Kilya. Una, ilang taon ka na? Saan ka galing? At anong dahilan bakit ka nakulong? Ay, wala bang bago? Marahil ilang ulit ay itong naitanong sa iyo. Ito ay dahil ni isa ay wala ka pang nasasagot na maayos, Miss Kilya. Matapang na sinalungat ni Kilya ang tingin ni Colonel 7. I'm 25, mula sa Cebu, at nakabangga ako. Saan ang patunay mo? Nagmamadali ba tayo? Gusto mo kunin ko saglit? Humugot ng malalim na hininga ang Colonel. Una, walang legal na dokumento ang magpapatunay sa pagkakakilanlan mo. Pangalawa, hindi mahanap ang mga taong sinasabing mong mga magulang mo. Pangalawa, hindi iyo ang sasakyang naibangga mo. Wala na ako ibang maisasagot sa'yo. Sige, wala namang impormasyon ang hindi ko kayang hanapin. Ngayon, may iaalok akong trabaho sa'yo. Agad na patayo si Lieutenant Tilan mula sa pagkakaupo sa tabi. Teka lang 7, hindi yata to magandang ideya. Hindi natin masisiguro na wala siyang koneksyon sa kanila. Hindi pwedeng ito ang ipadala natin. Kailangan ko ng taong papasok sa black market para sa akin. Kung interesado ka, pakikinggan ko ang kondisyon mo. Hindi nito pinansin ang turan ng kaibigan. Anong makukuha ko bilang kapalit? Pera, bahay, sasakyan. Anong gusto mo? Pag-usapan natin ang gusto mong makuha bilang kapalit. Ano kailangan kong gawin? 7, alam mo ba kung anong ginagawa mo? Siya lang ang pwedeng pumasok sa black market para sa akin. Deklara ni 7. Paano kung kasabwat pala siya? Hindi siya kasabwat. Kumpiyansang sagot ni 7 na tila may nalalaman ito tungkol kay Kilya na hindi alam ni Dylan. Dahilan ito para magdulot ng kakaibang kaba sa dibdib ni Kilya. Walang nagawa si Dylan kung hindi umayon sa plano ni 7. Pinalabas na namatay si Kilya sa loob ng kulungan dahil sa walang haba sa pagbubugbog ng kasamahan nito sa selda. Lihim na inilabas si Kilya sa kulungan at dinala sa base si 7. Habang naglalakad papasok, ay tahimik lamang na nakasunod si Kilya kay 7. Kailangan mo munang matutunan ang kalakalan sa underground bago pumasok doon. Ako mismo ang magtuturo sa iyo ng lahat ng kailangan mong matutunan. Nandito rin ang lahat ng kailangan mo. Ngunit kailangan mong tandaan na hindi ka maaaring lumabas ng hindi ko nalalaman. Ngunit tila walang naririnig si Kilya. Nakikinig ka ba? Animoy hinigit mula sa ibang dimensyon ang ulirat nito at napatingin kay 7. Yes. Hindi man sigurado ang katapatan ni Kilya kay 7 ay sumugal si 7 dahil alam niyang siya lamang ang makakagawa ng trabahong ito para sa kanya. Wala mang alam kung anong kahihinatnan ay umayon si Kilya dahil sa punto ito ng kanyang buhay ay wala na itong pakialam. Naging mabilis ang paglipas ng panahon at malapit nang matapos ang training ni Kilya. Sa silid-aklatan ay nag-aaral si Kilya kasama ang matandang propesor. Ginulo na matanda ang buhok ni Kilya matapos ang leksyon na tinalaki nila tungkol sa negosyo at pamumuhunan. Wala na ako may tuturo sa iyo. Napakatalino mo. Kung nasa ibang sitwasyon lamang tayo, pag-aaralin kita at malayo ang patutunguhan mo. Ngumiti si Kilya upang matakpan ang lungkot na nadarama ito. Tatang, inuuto mo na naman ako.
Mahina lamang na natawa ang matanda. O siya, mauna na ako at gabi na. Sige. Lumabas ang matanda at pumasok naman si Seven. Tibit itong nakangiti kay Kilya. Umupo ito sa tabi niya at binuklat ang aklat na inaaral ni Kilya. Kamusta naman ang pag-aaral mo? Maayos naman. Naging abala ako nitong mga nakaraang araw. Ilang linggo na lang ay magsisimula na ang misyon. 2 linggo na lang. Tumayo si Seven at inalok ang kamay niya kay Kilya. Tara, Hindi kumilos si Kilya, kaya kinuha ni Seven ang kamay nito at maingat na hinila palabas. Nakatingin lamang si Kilya sa magkahawak nila mga kamay at mabilis na napatingin sa ibang direksyon nang bumilis ang tibok ng puso nito. Hindi mawari kung takot o kaba ang nararamdaman. Hanggang sa natagpuan niya ang sarili na nakatingin sa maliit na lamesa ng pagkain, may kandila at mga pulang rosas. pasensya na. Kung dito lang tayo sa rooftop nakakapag-celebrate. Hindi kita pwedeng dalhin sa labas dahil hindi pa tapos ang mga legal na dokumento mo. Para saan to? Umupo muna tayo. Kapwa silang umupo na magkatabi. Naisip ko mag-celebrate bago ang misyon. Alam kong magiging mahirap ito para sa'yo. Kaya kahit sa ganitong paraan, ay mapasalamatan kita dahil tinanggap mo ang misyon. Naguguluhan man ay nakaramdam si Kilya ng tuwa, ngunit may parte sa puso niya na natatakot sa kung anong mangyayari. Dahil sa ilang buwan niyang pamamalagi sa lugar ay natuto siyang manghinayang na sana naging normal na lamang ang buhay niya, na sana naging simple na lamang ang buhay niya. Hindi nito alam masasabihin habang nakatingin itong nilalagyan ni Seven ng pagkain ng plato niya. Kumain na tayo. Bakit ako? Napatingin si Seven sa kanya at na magtama ang mga mata nila ay nakaramdam ng hiya si Kilya. Hindi ko alam kung maniniwala ka pero kutob ko lang. Alam kong matalino ka. Alam kong matapang ka. Alam kong kaya mo. Alam kong hindi ka tatakbo. Naniniwala akong ikaw lamang ang makakagawa ng misyong ito para sa akin. Bakit? Dahil nakikita kong wala ka ng pakialam. Nakikita kong sumuko ka na. Wala nang mawawala sa'yo. Dahil walang-wala ka na. At nawawala ka na. Mas madaling pakinabangan ang mga bagay na patapon na? Ganoon ba? Hindi sumang-ayon si Seven sa pahayag niya. Hindi ka patapon. Pero hindi ko rin maipagkakailang may parte na tama ka. Hindi ko maipapangako ang kaligtasan natin. Maraming pwedeng mangyari. Pero naniniwala akong kaya natin. Naniniwala. Salitang hindi maisantabi ni Kilya. Alam kong hindi mo ako bibiguin. Nanatiling tahimik si Kilya. Ngunit sa isip niya ay tahimik siyang sumasalungat dahil para sa kanya, pagtitiwalang hindi ka panipaniwala. Ngunit handa rin siyang sumugal. Dahil sa pananatili niya sa lugar na iyon ay muling nabuhay ang pag-asa sa puso niya. At magtitiwala siya. Gagawin ko. Ngunit sisiguraduhin mong makukuha ko ang pinapangako mo. Ipagpapatuloy ko ang pagtakbo. Sa muling pagkakataon, lalaban ako, deklara ni Kilya sa sarili. Hindi mo natatapusin ang ilang linggo. Handa ka na. Mamayang hating gabi ay darating na ang mga dokumento mo. Magsisimula ka na. Nagsalin ng alak si Seven sa baso nilang dalawa. Cheers? Kinuha ni Kilya ang baso niya at ang tunog ng pagtama ng braso nila ay hudyat ng pagsisimula ng misyon. Suot ang pulang bestida, itim na maskara at makinang na mga alahas ay pinasok ni Kilya ang isang mansyon na may mahinang musika. Sa loob ay may engrandeng selebrasyon. Sa kanyang mahinang paglalakad ay nahakot niya lahat ng atensyon ng naroon.
Isa-isa niyang sinalubong ang mga tingin nila at hindi niya magawang ngumiti. Hanggang nahanap niya ang lalaking kailangan niya. Ang lalaking may tattoo na ahas sa leeg hanggang pisngi. Si Phaeton. Lumakad siya at umupo sa tabi nito. Siya ang lalaking kapwa niya preso noon. Sabi ko nang hindi ka magtatagal doon. Alam ko ring hindi ka totoong namatay. Anong ginagawa mo dito? Family business? Napangiti si Phaeton sa naririnig niya. Anino mo lang ang mauuto mo rito? Tingin mo makakalabas ka pa ng buhay? Tumayo si Kilya at hinawi ang nakalugay niyang buhok at pinakita ang tattoo niya sa likod at muling umupo sa matapos niyang ipakita ang tattoo niya. Mercader. Hindi mo ako kakalabanin, Mendez. Hindi rin ako kaibigan ng isang mercader. Mercader! Lumapit sa kanila ang may-ari ng mansyon. Marahil ay hindi mo ako nakikilala. Hayaan mong ipakilala ko sarili ko. Ako ang matalik na kaibigan ng iyong ama. Eugenio Dolor. Ngunit kilala ako bilang si Doliar. The Dollar King. Naikwento ka sa akin ni Dad. Salamat sa pakikiramay mo sa pagkamatay ni Dad. Hindi kita napasalamatan noon dahil mahigpit pa ang seguridad ng pamilya namin natapos ang trahedya. Maraming salamat. Mabuti kung ganoon. Kamusta naman ang iyong ina? Hindi yata dumating sa iyo ang balita na magkasama sila sa nangyaring trahedya, Mr. Dollar. Naku, pasensya na. Matanda na kasi. Marami na akong nakakalimutan. Hindi sinasadya. De bale, matutuwa ka rito dahil malapit na magsimula ang bidding. Umalis ang matanda. Malahas bumuntong hininga si Kilya. Talagang sinusubukan nila ako. Sa kabilang dako ay nakatingin lamang sa labas ng bintana si Seven, hawak ang isang baso ng alak nang pumasok si Dylan. Seven. Colonel Seven, Chief Intelligence, Lieutenant Dylan. Nasa trabaho tayo. Taliwas sa nakikita ni Kilya, ibang Seven ang nasa harap ni Dylan. Hindi siya makakaakyat sa ganoong posisyon kung hindi siya marunong sa tunay na laro. Colonel, nawawala raw si Kilya. Hindi siya mahanap sa buong base. She's deployed. Na mag-isa? So? Paano kung mamatay siya doon? Hindi ba at sobrang napakaaga pa para mawala ng alas? Sa chess, may 8 pawn. Ang pagsasakripisyo ay hindi may iwasan. Sa baraha, may 4 na alas. May isa kailangan mong pakawalan kung hindi talaga. Isa pa, may magagawa ba tayo kapag pumalpak siya? Tingin mo, tatalon ako doon at magpapakabayani? Hindi preso ang kukunin natin para rito. Kung magpapakabayani tayo, Dylan. Sigurado ka bang hindi tayo babalik na rin yan? Umupo ka lang at panoorin mo akong manalo. Sa loob ng mansyon ay nagkakainitan na ang mga bidder. Habang tahimik lamang si Kilya, nagmamasid, kinalaunan ay napagod siya nang wala itong patutunguhan, kaya naman ay tumayo ito at lihim na umalis. Huminto siya at pinakinamdaman ang paligid. Mabilis siyang dumapa nang may naninig siyang putok ng barel at mabilis sa sumagot ng sunod-sunod putok. Ngunit napansin niyang may mga sumusunod sa kanya at biglang may bumagsak sa likod niya. Paglingon niya ay nasa likod niya si Phaeton, hawak ang isang barel at sa sahig ay may lalaking nakahiga. Buhay pa yan. Mag-ingat ka sa paligid mo. Sumakay siya sa kotse, ngunit napansin niya agad ang kakaibang katahimikan ng pag-alis niya. Mabilis ang pinatakbo ang sasakyan at tumalon palabas sa makakita ng maliit na damuhan. At hindi nga siya nagkamali. Nang sumabog ang sasakyan niya, naglakad siya pa uwi dahil napansin niyang walang humahabol sa kanya. Masyado nila ako minamaliit.
Sumuot siya sa masukal na kakahuyan at bago pa man siya tuluyang maligaw ay may nakita siyang maliit na bahay. Narinig niya ang malakas sa pagsisibak ng kahoy, kaya hinanap niya ito. Gusto mo ba magsibak para sa akin? Natagpuan niya ang babaeng walang tigil na nagsisibak ng kahoy, duguan ng kamay at tagaktak ang pawis at puno ng luha ang mga mata. Sabihin mo sa akin kung sino. Matutulungan kita. Ano pang kailangan niyo? Pinakita ni Kilya ang mga galos niya at mga punit na damit niya. Iniisip ko lang na baka gusto mo ng tulong. Dahil ako gusto ko. At iisa lang ang kalaban natin. Umalis ka. Hindi ko kailangan ng tulong. Walang mangyayari kung kahoy lang ang masisibak mo. Ako, kailangan ko ng tulong. Sigurado ako matutulungan rin kita. Bakit hindi mo subukan? Nag-alok ng kamay ang babae. Raya, Kilya, paano mo ako matutulungan? Una, kailangan kong makausap ang kaibigan ko. Siya ang bahala sa mga kailangan natin. May cellphone ka ba? Pumasok sila sa bahay ni Raya. At halos buong bahay ay wasak. Mabuti na lamang at may cellphone pa ito. Anong nangyari? Tanong niya habang tinatawagan si Seven. Kinuha nila ang sinaunang florera. Ngunit ayaw itong ibigay ni tatay. Hindi na nagtanong pa si Kilya dahil alam niyang hindi ito komportableng pag-usapan ang nangyari. Agad na sumagot mula sa kabilang linya si Seven. Kailangan ko ng sasakyan. Sumabog ang sasakyan ko. Alam mo ba kung saan ipapadala? Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Ipapahanap kita agad. Agad na ilang si Kilya sa sagot ni Seven dahil napatingin si Rai sa kanya. Ayos lang. Kailangan ko lang makauwi. Sigurado ka? Gusto mo magpadala ko ng medics? Hindi na. Okay, hihintayin ko ang report mo. Nakauwi nga si Kilya sa base niya kasama si Raya. Bago siya magpahinga ay nagpadala siya ng report kay Seven. Nagpaalam rin siya sa mga plano niya. Habang nakahiga sa kama ay hindi siya makatulog. Maraming mga plano ang nabubuo sa utak niya. Kailangan niya magawa ang misyon na sarili niyang diskarte dahil alam niyang hindi siya kawalan kay Seven kapag hindi siya magtagumpay. Napakurap siya na may maramdaman siyang kakaiba. Napatingin siya sa bintana niya. May naririnig siyang may hiyang, kaluskos, kaya agad niyang kinuha ang baril niya. Nang bumukas ito, ay agad niyang itinutok ang baril sa noo ng pumasok. Seven. At nakatutok rin ang baril ni Seven sa tiyan niya. Nagulat pa kita? Sabay nilang binaba ang baril nila at tuluyang pumasok si Seven. Hindi ka pala marunong gumamit ng pinto? Napangiti si Seven at lumapit kay Kilya kaya mabilis siyang napaatras. Bago pa man siya tuluyang makalayo ay nahawakan na ni Seven ang braso niya. May sugat ka. Kaskas lang. Ngunit hindi ito pinalampas si Seven. Pinaupo niya si Kilya sa kama at nilagyan niya ng band-aid ang braso nito. Kamusta ang unang appearance mo? Hindi mo ba nabasa ang report? Pilit niyang binabara si Seven upang mapigilan ang sarili na madala sa pinapakita nito sa kanya. Kaya mo ba? Kaya ko. Nabasa ko ang plano mo. Pumapayag ako, pero mag-ingat ka. Alam ko. May kailangan ka pa? Tumango si Seven bago tumayo. Sige, matulog ka na. Akala ni Kilya ay aalis sa ito, ngunit hinila siya nito at niyakap. Masaya ako nakaligtas ka. Magsabi ka lang kung kailangan mo ko. Dadating ako. Bumitaw si Seven at hindi niya inasahan ang sumunod na ginawa nito. Hinalikan siya nito sa noo bago lumabas sa bintana. Matamlay na sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Hanggang kailan ka kaya magiging mabait?
Bulong niya bago humiga sa kama. Isinantabi ang ipinagwalang bahala ang emosyong kumakatok sa dibdib niya. Hindi. Kailangan kong pigilan ito. Dahil itong emosyon na to, ang ihilas sa akin muli pabagsak. Paalala niya sa sarili. Maingat at matikuloso niyang tinatrabaho ang pangalan niya sa madilim na industriya. Lihim na nakikibilang, nakikipagkompetensya at isinabuhay ang maruming kalakaran. Hanggang sa lumawak ang pangalan at impluensya niya sa black market. Matapos ang mahabang araw ay sinusulat niya ang report na kailangan ni Seven. Matapos maipadala ang report sa email ay ilang minuto lamang ay sumagot ito. Good job. You're doing great. Always be careful. And good night. Hindi napigilan ni Kilya ang mapangiti. Kahit sa simpleng mensahe ay hindi niya mapigilang sumaya. Siya lamang ang nakakakita ng trabaho niya, kaya lalo niyang pinag-iigihan. Mula sa kanyang kwarto ay agad niyang nakita ang isa sa mga tauhan niya. Kevin! Si Raya ba nakabalik na? Kakarating lang, madam. Tuloy ang plano ngayong gabi. Papuntahin siya sa opisina ko. Agad namang sumunod si Raya sa opisina niya. Ang item? Inilapag ni Raya ang malaking karton sa lamesa niya. Sa loob nito ay isang baol kung saan ang tinatawag na Giga Pearl. Ang kasalukuyang pinakamalaking perlas sa kasaysayan. Malaking halaga to. Magiging delikado rin ang transaksyong ito. Nakahanda na bang lahat? Desisyon mo na lang ang hinihintay. Tuloy tayo. Walang nagbago. Tumunog ang telepono ni Kilya. Isang tingin lamang niya kay Raya ay alam na niya ang gagawin. Lumabas siya sa opisina at sinagot ni Kil ang tawag. Kilya, kumusta ang lahat? Maayos po ang lahat, Mr. Seven. Sabi ko naman sa'yo. Huwag mo akong tawagin Mr. Seven. Just Seven. I'm sorry? No, huwag ka mag-sorry. Tuloy ba ngayon ang transaksyon? Yes, Seven. Kailan mo ba titigilan ang pagiging formal? Di bale na nga. Close the deal and return safely. Mag-iingat ka. Noted. Kahit anong pigil at pagsasantabi ay hindi niya mapigilang matunaw sa mga salita niya. Kaya bago sila lumabas sa opisina, dala ang perlas ay ipinangako niyang gagawin niyang matagumpay ang transaksyon. Sa isang abandonadong factory ay napag-usapang tagpuan. Pumasok siya kasama ang mga tauhan niya at agad na mataan ang buyer. Kilya Mercader, the princess of Asian item collectors. Akala ko hindi mo na ako sisiputin. Hindi nakapaghintay ang lalaki at sinalubong si Kilya. Hindi ko gagawin yan. Alam mo naman ako. Ayaw kong nadudumihan ng pangalan ko, Mr. Smith. Siyempre. Nasaan na ang perlas? Inilapag ni Raya ang baol sa gitna nila. Hindi pa man nabubuksan, ay manghang-mangha ka na yata, Mr. Smith. Punay nga sa lalaki nang mapansin na malagkit ang tingin niya kay Raya habang nagbubukas ng baol. Lahat ng magagandang bagay ay sinusuri ko. Maaari kayang isama ko ang isa sa tauhan mo? Siyempre, hindi ako humihingi ng pabor ng libre. Perlas lamang ang binebenta ko rito. Wala nang iba. Biro lang. Alam ko mapagkakatiwalaan ka. Kaya heto ang bayad. Wala nang kailangang pag-usapan. Binuksan ng tauhan niya ang isang bag ng pera at isinarado agad tsaka inilapag sa sahig. Ikarga na ang baol. Ray, agad kumilos si Raya at hinarangan ang baol. Hindi ikaw ang magsasabi kung tapos ang usapan, Mr. Smith. Anong ibig sabihin nito, Mercader? Na hindi pa ako pumapayag. Kevin, bilangin ang pera. Ngunit hinarangan ni natauhan niya ang pera.
Hindi yata tamang hindi ko malaman ang tunay na halaga ng perang ibabayad mo bago matapos ang usapan. Hindi ikaw ang magsasabi kung anong tama o mali. Tandaan mo, merkader, baguhan ka pa lang. Hindi mo gugustuhin makalaban ako. Kaya kong itigil ang transaksyon, Mr. Smith? Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Bakit hindi mo patunayan na kaya mo ngayon? Binaril ni Mr. Smith ang binti ni Kevin, ngunit hindi ito tumama. Halt! Ang tauhan ni Mr. Smith na may hawak ng pera ay pinagbabaril ang mga bodyguard ni Mr. Smith. Agad dinala ni Raya ang perlas habang hinahabol sila ng iba pang tauhan ni Mr. Smith. Napapalibutan ang buong factory. Ani ng hacker ni Killia mula sa earpiece niya na si Thomas. Saan kami makakalusot? Sa pinakalikurang pader. Kaunti lang ang nagbabantay doon. May paparating na rin na backup. Magkasama silang tumakbo sa direksyon na sinabi ni Tomas. May humarang kay Killia, kaya umikot siya, tsaka malakas itong sinipa sa muka. Bago maitumba, ay hinablot niya ito at ginamit panggas sa mga balang para sa kanya. Lahat ng tauhan niya ay bihasa sa pakikipaglaban, ngunit mas marami ang bilang ng kalaban kaya nahihirapan silang makalusot. Mabuti na lamang ay dumating rin ang backup nila kaya ligtas pa rin silang nakaalis. Dala ang pera at perlas. May sugat ka yata. Punan ni Rai habang papasok sila sa base. Talsik lang to. Wala ko sugat. Dumiretso si Killia sa opisina niya at nadatnan niya sa 7 na nakaupo sa upuan niya. Mission successful, sir. Ngunit tumayo si 7 at lumapit sa kanya habang nakatingin sa damit niya. Akmang itataas si 7 ang damit ni Killia para makita ang sugat, ngunit pinigilan ni Killia ang kamay niya. Wala ko sugat. Still, gusto kong masigurado nga na wala ka talagang sugat. Hindi pumalag si Killia. Wala nga sugat, ngunit may malaking pasa itong nakita. Ipapatawag ko si Dr. Chris. Kailangan masuri ang pasa mo. Tinabig ni Killia ang kamay niya. Seryoso ka ba? Para sa pasa lang? Kailangan suriin ng doktor? Sarcastic kong ngumiti si Killia kay 7. Kailan ka titigil sa pagpapanggap mo? Hindi ako bobo para hindi makita ang motibo mo. Hindi mo kailangang kunin ang loob ko para sa misyon to. Natatakot ka bang wala kang panghawakan laban sa akin? Kaya pilit kinukuha ang loob ko? Ngumiti si 7 at pinag-cruise ang mga braso habang nakatingin kay Killia. Talaga? Ano pang iniisip mo na ginagawa ko? Sabihin mo sa akin, Killia. Sabihin mo kung ano pang tingin mong motibo ko. Balak mo kong paikutin kapag nakuha mo ng loob ko. Kaya naman ako pinili mo, hindi ba? Dahil babae ako at mas bata. Tingin mo madali lang akong paikutin? Dahil emosyonal at mapusok ako? Mali. Saang parte ang mali, Mr. 7? Pinili kita because you're sharp, beautiful, and you have a strong personality. Pinili kita para paikutin ang mga mafia sa black market. Sa taglay mong ganda at tapang. At syempre, inaalagaan kita. Sino bang gugustuhin mawala ka? Ang taksil niyang puso ay nadadala sa mga salita niya, ngunit matibay ang paninindigan niyang huwag hayaan na sarili na madala. Kaya pinili niyang lumihis. Ano bang kailangan mo? Bakit ka nandito? Wala naman akong ibang balak. Ang akin lang ay maging mabuti ang ugnayan natin. Kahit ako ay hindi pa tuluyang nagtitiwala. Naiintindihan ko ang pagdududa mo sa akin. Ayoko ring isipin mo na ginagamit lang kita. Sinisiguro kong may makukuha kang kapalit sa mga ito. Kaya sinisikap kong maging malapit sa iyo nang maging bukas tayo sa isa't isa. Kailangan kita. Sana naiintindihan mong importante sa akin ang misyong ito. At importante ka sa akin.
May sasabihin ka pa? Wala na. Salamat. At matagumpay ang transaksyon, Kilya. Anya at lumabas sa opisina ni Kilya. At lalo lamang niinis si Kilya sa sarili dahil naapektuhan siya sa pinapakita ni Seven. Umalis lamang ito at walang ginagawa, gaya na lagi ang ginagawa bago umalis. Si Seven naman ay marahas sa palagok ng alak na makarating sa sariling opisina. Bakit pa nagmamatigas pa siya? May kumatok sa pinto niya kaya napatayo siya ng maayos at ibinaba ang alak. Colonel Seven, ito na ang mga dokumento pinapahanap mo. Salamat. Ilagay mo lang dyan. Tensyonado tayo Hindi naman. Nagmamatigas na si Kilya ngayon. Isang mali ko lang ay masisira lahat ng ito. Hindi ba at sinabi mong may tiwala kang hindi niya kayang gawin yun? Gawin mo na lamang ang trabaho mo. Hindi mo na problema ito. Umupo siya sa upuan niya. Mula sa monitor niya ay nakikita niya lahat ng nangyayari sa base. Bawat galaw ni Kilya ay alam niya. Ngunit bigla sumabog ang kwarto ni Kilya at nasira ang kamera. Sa ibang parte ng bahay ay may sunod-sunod na putok ng barel kaya agad siyang napatayo. Dylan, ang batalyon. Sinusugod ang base si Kilya. Hindi pwede ang batalyon nang walang pahintulot ng general. Mga tauhan. Magpadala ka sa base si Kilya. Kinuha lamang ni Dylan ang cellphone at nag-message sa mga tauhan niya. Binalik niya ang cellphone sa bulsa at tinignan ang colonel. Masyado ko nag-aalala. Bakit hindi? Mahalaga si Kilya sa proyekto ko. Hindi lang si Kilya ang asset mo. At hindi ba sinasabi mong nagmamatigas na siya? Kinuha ni Seven ang baril niya at mga ammonium habang nakatayo lamang si Dylan sa tabi. Akala ko ba hindi may iwasan ang pagsasakripisyo ng baraha? Hindi tayo magpapakabayani. Kaya muling umupo si Seven. Tama ka. Napakinabangan ko rin naman siya. Naiiling na tinungo ni Dylan ang pinto, ngunit taunang lumabas si Seven. At sa isang kisap mata ay nakaalis na si Seven. Wala siyang nagawa kung hindi sumunod. Dumating si Seven at mabilis na tumakbo papasok ng base. Tinapos niya rin ang mga nadatnan niya sa labas kahit ang mga gulong ng sasakyan ay hindi niya pinalampas. Si Kilya, tanong niya na makita si Raya. Hindi ko alam. Madali lamang binalibag ni Rai ang mga kalaban at halos tupiin ng iba. Anong hindi mo alam? Hinahanap pa siya. Mabilis na tumakbo si Seven at iniwan ang mga kalaban kay Raya. Ilang oras ang lumipas at tumupa na ang gulo. Tumatakas na rin ang mga nakaligtas at marami nang bumagsak. Nalibot na ni Seven ang buong base at hindi niya ito natagpuan. Unang sumabog ang opisina at kwarto niya. Sa ganitong oras ay naliligo siya lalo at kagagaling sa transaksyon. Jean, nakita mo bang lumabas si ma'am? Nakita kong pumasok siya sa kwarto niya at hindi siya lumabas. Si Thomas ba? Hindi niya nakita? Wala pang malay si Thomas. Hindi makapagsalita si Seven sa tabi. Hindi niya maitindihan ang takot niya sa sitwasyon. Hindi kaya nasunog na siya? Anya ng isa sa mga tauhan. Umayos ka. Baka ikaw ang sunugin ko. Walang nakitang sunog na katawan sa kwarto niya at opisina. Tinangay? Jillian, maghanap ka na lang ng bagong base. Hindi ka nakakatulong. Tignan ang lahat ng sasakyan. Kung may nawawala, baka umalis siya. Kinuha ni Seven ang cellphone niya para ipahanap si Kilya habang si Dylan ay nakatayo lamang sa likod niya. Kalmado siya nagbigay ng utos sa mga tauhan at inaayos ang lilipatang base tsaka magsalba ng mga gamit. Ngunit ginamit niya ang persa ng intelligence unit para mahanap si Kilya, pati na ang mga kakilala niyang tracker at mga hacker. Matapos ang isang oras ay nahanap din siyang naglalakad pa uwi, ilang kilometro mula sa base. Tahimik na sumakay si Seven sa sasakyan niya
at sinalubong si Kilya. Bumaba siya nang makita ito at mabilis na niyakap. Saan ka galing? Tila nawala lahat ng bigat sa dibdib niya nang makita si Kilya. Hindi masukat ang takot na naramdaman niya noong hindi niya ito mahanap. Nang tignan niya ito ay namumula ang mga mata niya at sa harap mismo ni Seven ay bumagsak sa mga mata ni Kilya ang kanyang luha habang nakangiti. Akala mo ba tumakbo ako? Gago! Pagod na akong tumakbo! Tsaka lamang napansin ni Seven na amoy alak siya. Ano ba tong sinasabi ko? Huwag mo akong hawakan! Sino ka ba sa tingin mo? Dinala ni Seven si Kilya sa sasakyan niya at nilock ang pinto. Ano na namang ginagawa mo dito? Halos ibulong niya ang sinasabi niya habang napapapikit na. Alam niyang hindi pa ito parte ng kailangan niyang gawin at wala na siyang karapatang makialam pero hindi niya kayang isantabi sinasabi ni Kilya. Hindi niya alam kung bakit siya nag-aalala. Ayos ka lang? Napalingon si Kilya sa kanya at tinuro siya. 7, 7, 7. Andito ka na naman ba para iparamdam sa akin na mahalaga ako? Para iparamdam sa akin na nag-aalala ka sa akin? Pwede ba? Please lang. Tama na. Kasi kaunti na lang maniniwala na ako. Kasi kaunti na lang madadala na ako. Muling bumagsak ang mga luha sa mata niya at napahawak siya sa pisngi niya na nagtataka. Ngayon pa lang, nasasaktan na ako. Naiisip ko pa lang na magbabago ang turing mo sa akin kapag wala na akong pakinabang, sobrang sakit na. Huwag mo ko sanayin, please. Ayokong hanapin kang tumigil ka na. Huwag mo iparamdam sa akin na mahal mo ko. Hindi na malayo ni Seven ang sarili at niyakap niya muli si Kilya. Ramdam niya ang sakit at pagsusumamo nito. Tanong niya sa sarili, ay bakit? Bakit ganoon na lamang ang takot niya? Ano bang nakaraan ang dinanas niya? Shh! Lumakas ang hagulhol ni Kilya sa yakap ni Seven. Mahigpit rin itong yumakap sa kanya. Mama, I'm sorry. I'm sorry, hindi ko kaya. Mama, ayoko na. Mahina niyang bulong sa gitna ng hagulhol niya hanggang sa nakatulog ito sa yakap niya. Nagising na lamang si Kilya sa hindi pamilyar na kwarto. Madilim ang silid, ngunit napansin niyang may nakatayo sa may bintana, nakatalikod at nakatanaw sa labas. Nasaan ako? Ito ang bago mong base. Nasa baba lamang ang mga tauhan mo. Kamusta ang pakiramdam mo? Ano meron? Bakit andito ako? Humarap si Seven. Madilim man ay alam ni Kilya na nakatingin ito sa kanya. May gusto ka bang sabihin sa akin? Pwede bang tigilan mong pagpasok sa kwarto ko nang walang pasabi? I'm sorry. Kamusta ang misyon? Gusto mo pa bang gawin to? Maayos ang lahat. Wala kang dapat ikabahala. Sabihin mo sa akin ang totoo. Kaya mo pa ba ang misyon? Saan ba galing ang tanong na to? Pasensya na. Masyado lang yata ako nag-aalala. Magpahinga ka muna. Aalis na rin ako. Siniguro ko lang maayos ka bago umalis. Lumabas si Seven, diretso sa pinto. Nang maisara ang pinto, ay tahimik na nasaktan si Kilya. Wala na itong ginagawa gaya ng dati niyang ginagawa. Pabagsak siyang napahiga sa inis. Hindi pa. At ito naman ang hinihiling mo. Bakit nasasaktan ka ngayon? Bumaba si Kilya at pumunta sa bago niyang opisina kung saan ang mga computer niya. Binuksan niya ito, ngunit hindi ito gumagana. Kusa itong umilaw at mabilis na kumabog ang dibdib niya nang makita ang mensahe sa monitor. Don't you miss home, my lovely daughter? Mabilis ang tinanggal ang plug sa saksakan at napapalinga kung may nakatingin ba
o sa CCTV camera. Pinatay niya ang ilaw at isinarado ang pintana. Tsaka siya dahan-dahang huminga. Nangingilid ang mga luha niya at takot na takot. Ito na naman siya. Kailan ba ito matatapos? Matapos ang ilang oras ay agad niyang inasikaso ang misyon. Kailangan niyang madaliin ang lahat. Kinuha niya ang lahat ng impormasyon na meron siya tungkol sa taong gustong mahuli ni Seven. Sa tagal niya sa industriya ay mailap ang taong ito. Ngunit maingat at dahan-dahan siya lumalapit rito. Tinignan niya ang mga item na hinahanap ng taong ito. Original manuscript of the Minamoto Clan Handbook. Base niya sa matagal na niyang hinahanap. Agad niyang hinanap kung saan siya makakakuha noon. Tumawag siya kay Seven para humingi ng tulong. Yes? Kailangan kong makakuha ng original manuscript of Minamoto Clan Handbook. Ito ang paraan para palabas si Mr. Wong. Kilya, 3:00 pa na madaling araw. Bakit bigla mo kailangan to? Hindi ba? At gabi naman talaga ako nagtatrabaho. Hindi ba at sinabi kong magpahinga ka muna? Hindi naman kita minamadali para mahuli siya. Isa pa, hindi pa tamang oras para kumilos ngayon. Masyado pang maaga. Malalaman lang nila ang motibo natin. Sige na. Pinutol niya ang tawag at pagtuloy na naghahanap at pinatulong niya na rin si Thomas. Hanggang may nahanap siyang event at kasama ang manuscript sa mga item para sa bidding. Agad siya nagbihis at pinatawag ang mga tauhan. Ray, ihanda ang buong persa. Kailangan nating makuha ang manuscript. Copy. Tamang-tama lamang ang dating nila at isinalang na ang manuscript. 5 billion! Ani ng unang bidder. 5 billion! Number 3, may hahabol pa ba? Akmang magtataas ang numero si Kilya na may lalaki ang nagtaas ang numero niya. 12 billion! Agad nakilala ni Kilya si Seven kahit nakamaskara ito. 20 billion! Napatingin siya sa matandang lalaki na nagsalita at alam niyang siya yon at taong gustong mahuli ni Seven. Humanda kayo. Siya yon. Sa isip niya, hindi niya man makuha ang manuscript, huhulihin na niya ang matanda dahil hindi nila kayang humabol sa halaga na handa nitong isakripisyo para sa manuscript. Number 5, 20 billion! May hahabol pa kaya? Wala na nagsalita, kaya naman idineklarang kanya ang item. Matapos makuha ang item ay tumayo ito para umalis, kaya mabilis rin na sumunod sila Kilya. Sa parking pa lamang ay napalaban na sila. Sa unahan ni Kilya ay si Raya na gumagawa ng daan para sa kanya. Sa likod niya ay si Kevin na nakabantay sa likod niya. Si Jillian at Jen ay ang mga sniper niya. Ang iba pang mga tauhan niya ay nakapalibot sa lokasyon. Kailangan natin siya mahuli ngayon. Mabilis at tumakbo si Kilya nang makitang nakasakay na ito sa sasakyan at mabilis na nagpaputok ng barel. Lahat ng humarang ay wala siyang sinasanto. Mula sa earpiece niya ay nagsalita si Thomas para alam niya ang pupuntahan niya. Huwag ka munang lumapit. Maraming nakabantay. Ngunit hindi nakinig si Kilya at sinubukan pang makalapit. Kilya, fall back! Hindi niyo pa kaya! Biglang si Seven na ang nagsasalita mula sa earpiece niya, ngunit hindi kayang bitawan ni Kilya ang oportunidad kaya dumiretso pa rin siya. Ray! Mabilis na tumakbo si Ray sa direksyon niya at magkasama silang humabol kay Mr. Wong. Gawin na natin ngayon. Siya ang pumatay sa tatay ko. Tumango si Kilya. Hindi natin palalampasin to. Makahiwalay silang tumakbo at mabilis sa binaril ang gulong ng sasakyan. Si Ray ang tumapos sa mga nakabantay habang si Kilya ay dumiretso kay Mr. Wong. Siya ang bumukas ng pinto at nandoon nga ang matanda. May kailangan ka ba sa akin? Ngunit sa kabila ng kanandaan nito ay mabilis itong kumilos
at nagawa niyang mabaril si Kilya ng 2 beses sa balikat at sinipa siya paatras. Bumagsak si Kilya at mahinahon lamang na lumabas ang matanda sa kotse. Kailangan mong bayaran ang sasakyan ko. Kakabili ko lamang yan. Tinutok ni Kilya ang baril niya ngunit mabilis itong nasipa ng matanda. Hindi mo yata naiintindihan na sitwasyon, iha. Tumayo si Kilya at inihanda ang sarili na lumaban. Kilya, huwag ka nang lumaban. Ngunit huli na, sinugod siya ng matanda at tanging pagsangga lamang ang kaya niyang gawin hanggang natamaan siya sa muka at muli siyang natumba. Sabihin mo sa akin, sino ang nag-utos sa'yo na habulin ako? Malakas itong sinipa si Kilya sa tiyan kaya napadapa ito. Lumapit ito, subalit mabilis na nakatayo si Kilya at malakas na nakabawi sa panga nito. Bago ito makalayo ay nakuha niya ang kutsilyo sa bulsa niya at tinangkang laslasin ang leg nito. Pero mabilis ang kamay ng matanda na maibalik sa kanya ang direksyon ng kutsilyo. Sadyang mas malakas ang matanda kaya nabitawan niya ang kutsilyo at maingat siya, humahakbang paatras. Habang sa likod niya ay may bumagsak matapos ang malakas sa putok ng baril. Tay! Sa kabilang dako ay ipinatawag ni Seven ang batalyon para tulungan si Kilya nang walang pahintulot mula sa nakatataas. Isipin mo, Seven, kapag nakita ka doon ngayon, masisira ang lahat ng plano. Hindi lang si Kilya ang malalantad, pati na rin ang iba mong pang-asset. Anong gusto mong gawin ko? Umupo lang? Ang akin lang, pwede naman tayo magpadala lang ng mga tauhan doon. Hindi kailangan ikaw na pumunta. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganyan. Napahinto si Seven ng matauhan sa ginagawa niya. Binaba niya ang baril sa lamesa niya. Hindi pwedeng masira ang plano ko. Talaga. Kaya huminahon ka at pag-isip ng maayos. Ipadala ang batalyon para tulungan si Kilya ngayon na. Kailangan niya ng tulong ngayon. Hindi pwede ang batalyon. Ipadala natin ang iba pang mga taga-intelligence unit. Hindi sila mahalata na tauhan mo. Kukulangin ko sila lang. Wala na tayong oras para magtalo. Makinig ka na lang. Narinig mo bang sarili mo? Kapag nalaman nilang may kinalaman si Kilya sa gobyerno, hahabulin siya ng mga buwaya hanggang sa kamatayan niya. Malaking gulo kapag namataan ang tauhan natin sa teritoryo nila sa ganitong sitwasyon. Napasabunot na lamang si Seven sa ulo niya. Ipadala lahat ng pwedeng ipadala. Muli niyang kinuha ang barel at diretsong lumakad palabas at hinawakan ni Dylan ang balikat niya. Seven. Tinabig ni Seven ang kamay niya. Hindi ako mahuhuli. Hindi pwedeng makuha nila si Kilya. Hindi siya magsasalita. Papatayin siya kapag hindi. Nalilitong nakatingin si Dylan kay Seven. Ayokong mangyari yun. Huwag mong tanungin kung bakit. Walang nagawa si Dylan kung hindi gawin ang trabaho ni Seven. Bilang tagaplano dahil pinili ni Seven na sumala sa frontline. Nang dumating si Seven sa lokasyon, ay nadatnan niya hawak ni Kilya ang damit niya dahil napunit ito at puno ng dugo ang mukha niya habang nasa harap niya si Mr. Wong. Hindi ako tatraydorin ni Carissa. Anong ginagawa mo dito? Pinili niyang makinig mula sa malayo at nakita niyang hindi nagsalita si Kilya. Anong ibig sabihin nito? Nakita niyang humakbang si Mr. Wong paatras. Kaya lumabas siya sa pinagtataguan niya at tumakbo papunta kay Kilya. At mabilis rin na tumakas si Mr. Wong. Sa rooftop siya papunta. Nandoon ang chopper niya. Sa kaliwa ka dumaan para maunahan mo siya. Bilis! Huwag mong hayaang makatakas siya. Alam na ni Kevin at Jillian ang gagawin. Nasabihan ko ng iba pa na sumunod. Susunod rin ako. Untag ni Kilya.
Ngunit tinanggal ni Seven ang suot niyang letter at isinuot kay Kilya. Seven? Nakilala niya ito dahil sa pabango niya. Tama na. Sugatan na ang mga tauhan mo. At ikaw rin. Tsaka niya maingat na inakay si Kilya at si Raya ay tinulungan din ng mga tauhan ni Seven. Pero Huwag kang magsalita. Malalim ang sugat mo. kalmado man pakinggan si Seven ay pansin ni Kilya ang mabilis itong paghinga at lakad. Ibigay mo ang buo mong pwersa. At sumunod naman si Kilya. Dismayado man sa kanyang pagkatalo, ay masaya ang puso niyang dumating si Seven para sa kanya, na inuna niya ang kalagayan niya kaysa sa misyon, at hinayaan niya ang sarili na maniwala sa pagkakataong ito. Dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pwede niyang ipagkatiwalang kaligtasan niya sa ibang tao, na pwede siyang pumikit at alam niyang hindi siya nag-iisa. Ang pakiramdam na pwede siyang huminga mula sa mabigat na responsibilidad. Salamat. At dumating ka. Iyon ang huli niya sinabi bago siya pumikit. No. Stay awake. Pero wala na itong malay. Kaya napatakbo si Seven papunta sa sasakyan niya at sa hindi inaasahan ay may humarang sa kanya. Saan mo dadalhin ng boss ko? Tanong ni Jillian habang nakatutok ang baril kay Seven. Dumating rin si Kevin mula sa kanan at may baril na nakatutok sa kanya. Ibaba mo siya. Ako to. Kailangan na siyang madala sa ospital ngayon. Huwag kayong humarang. Nakilala nila ang boses niya, ngunit binaba lamang ni Kevin ang baril niya at akmang kukunin si Kilya. Ano ngayon? Ibigay mo siya sa akin. Mabagal na ang pulso niya. Buksan mo ang pinto ng sasakyan. Mabilis naman kumilos ang dalawa at binuksan ang pinto ng sasakyan. Ako magdadrive. Pumasok si Seven, dala si Kilya at pumasok rin si Kevin. Dylan, naririnig mo ko? Over. Yes, Colonel. Papunta kami riyan. Sasalubungin kayo ni Doktora Emily. Bilis, Jillian! Saklit! Natataranta ako! Hindi ko tuloy maipasok yung susi. Ako na nga. Ito na! Dumating sila sa ospital at diniretso si Kilya sa emergency room habang naghihintay ang tatlo sa labas ay dumating si Dylan. Ako munang bahala rito. Hindi. Ayos lang. Umupo si Dylan sa tabi niya. Si Doktora Emily ay isa sa mga pinakamagaling na doktor sa bansa. Walang nagsalita at tahimik silang naghintay sa labas ng ER at lahat ay napatayo nang bumukas ang pinto. I'm sorry. Po? It took me so long, but they're fine. Salamat naman. Ililipat na siya sa regular room. Mr. Agravante, can I have a word? Dylan, ikaw muna bahala. Sumunod si Seven kay doktora papunta sa opisina niya. Matapos niyang isarado ang pinto, ay seryosong nakatingin sa kanyang doktora. Anong pag-uusapan natin? Kailangan mong makita ito. Ito ang medical records niya. Kung naiintindihan mo, ang daming kakaiba sa kanya. Don't get me wrong, she's definitely a human. But her biological properties is just different. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Gusto kong humingi ng pahintulot na pag-aralan siya. No. Why not? Dahil ayoko. No one owns her. Hindi mo siya pwedeng ipagkait sa akin. Niligtas ko ang buhay niya. At isa pa, isa lamang siyang preso. Perfect siya para sa mga research ko. Only if you are in my shoe, makikita mo ang potensyal niya. Magiging hindi ako papayag. At bayad ka sa pagliligtas ng buhay niya. Higit sa lahat, hindi siya preso lang. Tumalikod siya at binuksan ang pinto para lumabas. Masyado ka nag-aalala sa kanya. You can't possibly fall in love to your slave, Colonel. She's not a slave. Ano siya kung ganoon? Asset?
Same thing. Wala kang pakikialamanan sa kanya. Kahit isang hibla ng buhok niya, Dr. Emily. Anya bago lumabas sa opisina niya. Tinungo niya ang silid ni Kilya nang napansin niyang maingat sa loob, kaya natakbo siya. Nakita niya tinatanggal ni Kilya ang mga nakakabit sa kanya at nagpupumilit umalis. Hindi ko kailangan to. Alisin niyo to. Habang pinipigilan siya ni Kevin at Jillian. Madam, huminahon ka lang. Kailangan mo yan. Killian. Subalit, tila walang nakarinig sa kanya. Kaya lumapit siya at hinawakan ang kamay niya. Kilya, huminahon ka. Anong problema? Nang tumingin si Kilya sa kanya, ay ramdam niya ang pagsusumamo ng mga mata niya. Ayoko nito. Ayoko, please. Tanggalin niyo to. Ayoko dito, Seven. Humihina ang boses niya habang nagsasalita hanggang nangingilid na ang mga luha nito. Seven, ayoko dito. Seven, please. Pero kailangan mo yan. Hindi ko kailangan to. Ayos lang ako. Tumingin si Seven sa kanya at dahan-dahang tumango. At siya mismo ang nagtanggal ng mga nakakabit sa kanya at inakay siya. Pipigilan sana ni Kevin sa Seven pero pinaupo lamang siya ni Dylan. Lumabas sila sa kwarto habang karga-karga ni Seven si Kilya at tinahak niya ang daan paakyat sa rooftop. Umupo sila doon habang malumanay na umiihip ang hangin. Thank you. May gusto ka bang sabihin sa akin? Hindi ko kaya si Mr. Wong. Masyado pang maaga para mahuli siya. Alam ko mahirap siya makuha. Hindi lang talaga tayo handa. Hindi ko siya mauhuli. Marami pa naman pagkakataon. Malalaman din natin ang kahinaan niya. Seven. Hindi ko siya kaya. Walang problema. Hindi mo na siya kailangang habulin. Hanggang kailan ang trabaho ko sa iyo? Bakit? Anong problema? Ilang organisasyon at personalidad sa black market ang mga ipinapakulong ko. Hindi pa ba sapat yun? Hindi naman sa ganoon. Bakit biglang nagtatanong ka kung hanggang kailan? Hindi ba't may kasunduan tayo? May makukuha kong kapalit sa trabahong ito? Oo. Kahit ano. Kahit anong kaya ko. Gusto ko nang tumigil. Gusto kong burahin ang mga dokumentong pinagawa mo. Gusto kong burahin mo ako sa kahit anong record. Kaya mo yun, hindi pa? At pagkatapos, anong gagawin mo? Responsibilidad ko kung ano mang gawin mo. Wala akong gagawin. Saan ka pupunta? Yun na gusto kong mangyari. Gusto kong gawin mo yun agad. Bakit bigla gusto mong umalis? Ayaw mo na ba dito? Paano ang mga tauhan mo? Gaya ng napag-usapan, ibibigay mo ang gusto ko. Mahindi ka ba sinasabi sa akin? Bakit umiiwas ka sa tanong ko? Kilya, anong problema? Hindi ako papayag na aalis ka na lang bigla. Hindi ka papayag? Isa lang naman akong preso na nakita mo. Madali mo lang ako matatanggal sa hanay ng persa mo. Maraming mas malakas at mas matalino kumpara sa akin. Wala akong pinanmahan sa kasunduan ito. Alam mo, pwede lang akong umalis kung kailan ko gusto. Hindi ako ang nag-iisa mong asset, kaya hindi ako kawalan sa misyon. Tungkol ba ito kay Carissa? Nagulat si Kilya nang marinig ang pangalang ito. Anong alam mo tungkol sa kanya? Sino siya? Saan mo narinig yan? Anong kinalaman ng tattoo sa tiyan mo kay Carissa? Napatayo si Kilya at umatras palayo kay Seven. Anong alam mo? Siya ba ang tinatakbuhan mo? Tumayo rin si Seven at humakbang papalapit sa kanya. Lumayo ka! Ano bang alam mo? Wala akong alam. Bakit ka ba nagkakaganito? Sabihin mo sa akin kung anong problema! Bakit ko sasabihin sa'yo? Dahil kakampi mo ko! Hindi kita kakampi! Ginagamit mo lang rin ako!
Hindi makapaniwala si Seven sa sinabi nito. Talaga? Yan ba ang tingin mo sa ginagawa ko? Yan ba ang pinaparamdam ko sa'yo? Bakit? Hindi ba? Hindi. Matagal na kitang gustong patigilin sa misyon. Pero hindi ko magawa dahil mawawalan ka ng dahilan para manatili. Bakit kailangan mong umalis? Kilya, sabihin mo sa akin. Naguguluhan ako. Bakit? Anong parte ang magulo? Kung tapos na ang trabaho ko, bakit kailangan kong manatili? Bibigyan kita ng ibang trabaho. Yung mas madali. Anong gusto mong trabaho? Anong gusto mong gawin? Hindi mo kailangang umalis dahil ayaw mo na sa misyon. I can arrange it. Dito ka lang. Humugot ng malalim na hininga si Kilya at pumaling sa kawalan. Lalayo lamang tayo sa punto kung iiwas ako sa tanong mo. Pero hindi ko rin maaaring sagutin ito. Pero tama ka, may kinalaman ito sa babaeng nangangalang Carissa. At sa akin, Seven, hindi mo ako kilala. Walang totoo sa lahat ng bagay na alam sa akin. Edad, pangalan, address, pinagmulan. Lahat sa akin ay peke. Kung ganon, magpakilala ka. Kikilalanin ko. Sabihin mo sa akin. Bakit mo gagawin yon? Kasi gusto kita. Ayokong umalis ka. Tumingin si Kilya sa kanya na may ngiti sa labi, ngunit makikita sa mga mata niyang hindi siya masaya. Bawiin mo ang mga yan kapag nakilala mo ko. Kung sino talaga ako. Kapag nagtagal pa ako rito, malaking gulo ang mangyayari. Gusto mo bang umalis? Kailangan kong umalis. Hindi yan ang tanong ko. Gusto mo bang umalis? Hindi ito tungkol sa kung ano ang gusto ko o hindi. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Bakit hindi mo sagutin ang tanong ko? Gusto mo bang umalis o hindi? Oo. Mabilis na lumapit si Seven at hinapit ang bewang ni Kilya, papalapit, tsaka niya inangkin niya ang kanyang mga labi sa isang mapusok na halik. Dahan-dahan ay tumugon siya sa mga halik nito. Malinaw na alam nila ang isa't isa, at ang palitan nila ng matamis sa halik ay tila masarap na kasalanan na hindi nila kayang pigilan. Maingat na bumitaw si Seven bago pa ito umabot sa kung saan. Ayokong umalis ka. Ipaintindi mo sa akin kung bakit kailangan mong umalis. Hindi ako nabibilang rito. I'll make us home where you belong. Hindi mo matatanggap ang pinagmulan ko. Hindi ikaw ang magsasabi niyan. Wala akong pakialam kung saan ka galing. Hindi ako habang buhay makakapagtago mula sa nakaraan ko. Kailangan kong harapin ito. At babalik ka sa akin? Pagkatapos mong harapin ang nakaraan mo. Babalik ka, di ba? Hindi ko alam. Sasamahan kita. Pwede naman yun, di ba? Hindi mo naman kailangang harapin ito na mag-isa. Ngumiti si Kilya at tinignan siya sa mga mata nito, tsaka dahan-dahan siyang hinila sa isang mainit na halik. Tsaka lihim na ginalaw ni Kilya ang ugat sa bato ni Seven upang mawalan ito ng malay. Maingat niya itong pinaupo sa sahig at hinalikan sa noo. Makakalimutan mo rin ako. Sa kabila ng malalang sugat ay tila wala lamang ito kay Kilya. Tumakas siya sa ospital at tinungo ang daang ni minsan ay hindi niya naisip balikan. Hanggang natagpuan niya ang sarili sa baybayin kung saan naghihintay ang malaking yate ng ina. May narinig akong masamang balita tungkol sa iyo. Rinig niyang nagsalita ang ina mula sa likod niya. Anong balita ba ang tungkol sa akin na maganda sa iyo? Ano itong isa kang hired mafia hunter? Were you trying to hunt Mom too? At hindi ko gusto ang tono mo. Hindi ko inaasang magiging madali ang pagsundo sa iyo.
Natauhan ka na bang wala kang lugar dito? Siyempre, hindi ka naman dinisenyong bobo. Ngunit hindi ko alam bakit ka natagalan. Saan ba ako nagkulang? At hindi ka pa perpekto. You're a mad scientist to me, not a mafia. Kusang sumakay sa yate si Kilya at iniwan ng ina. Kung sa tingin mo papalampasin ko ito dahil kusa kang pumunta sa akin, nagkakamali ka, Akilya. Ngunit hindi ito nakaramdam ng takot. Wala nang masasakit sa katotohanang hindi siya nabibilang sa mundong kinabibilangan niya. Habang nakasakay sa yate, ay nakatanaw siya sa labas na para bang may parte sa puso niyang naghihintay sa kanya na posible kayang dumating siya para sagipin mula sa kanyang ina. At sa paghinto ng yate ay hudyat ng kanilang pagdating sa lugar kung saan siya habang buhay mananatili, ang pribadong isla ng ina. Magbihis ka at puntahan mo ako sa lab. Bawat hakbang may mabigat, ngunit wala siyang magawa. Pumasok siya sa kwarto at tumiretso sa banyo, ngunit nakita niya lamang ang sarili sa salamin. Lahat ng parte ng pagkatao niya ay maingat na nilikha sa pamamagitan ng siyensya. Makinis sa balat, malamanikang mukha, katamtamang tangkad, lakas, talino, at mabilis sa paghilom. Lahat ng ito ay pag-aari niya. Bakit ko ba hinangad ang makita ang buhay sa labas? Kung sana hindi ko naranasan ang kalayaan. Hindi siguro ito ganito kasakit. Sa bawat pagpikit niya ay mukha ni Seven ang nakikita niya. Hiling niya lamang ay sana maging masaya siya. Sa kabilang banda ay nagising si Seven sa hospital bed habang nakatayo sa tabi niya si Dylan. Sa isang sulok naman si Kevin at Jillian. Maaari mo bang ipaliwanag ang nangyayari? Si Kilya? Yan din ang tanong namin. Nasaan si Madam? Malala ang sugat niya. Baka bumuka ito ulit. Tanong ni Kevin. Hindi ko alam. Nasa taas lang kami. May sumugod ba na hindi ko alam? I-check ang CCTV. Tingin ko ay hindi. Nagsabi ba siyang aalis? Tumango si Seven. Hindi pa kami sumasahod. Biglang sabat ni Jillian, binalingan lamang siya na masamang tingin ni Kevin. Si Seven ay nakatingin sa mga kamay niya, hindi makapaniwalang umalis sa ito. Ganoon kadaling dumula sa mga palad niya ang babaeng gusto niya. Kung kailan handa siyang bitawan lahat para sa kanya, ay umalis na wala naman ito. Ayon sa impormasyon na nakalap ko, anak siya ng babaeng nangangalang Carissa. Hindi natin sila nakikilala dahil kilala siya sa pangalang Rosa the Black Rose, ang notorious scientist na source ng illegal medicine sa black market, illegal activities. Sa kasalukuyan ay nakadaong ang yate niya sa pinakamalapit na baybayin at paalis sa sila. Mabilis na napatayo si Seven, ngunit humarang si Dylan. Siyempre hindi ka pwedeng pumunta ngayon. Hindi ka pwedeng magpadalos-dalos dahil isang tanyag ang makakalaban mo. Una, kailangan natin ng tulong ng nakatataas, permiso at suporta. At higit sa lahat, karagdagang impormasyon. Kaya kumalma ka riyan at mag-isip ka ng maayos. Muling umupo si Seven at kinuha ang papel na hawak ni Dylan. Kailan mo pa nakalap ang impormasyong ito? Kanina lamang, noong nakumpirma ko ang teorya ko. Ngayon, kung gusto mo siyang makuha, kailangan mo na matinding plano. At hindi ko na kaya yun. Ikaw naman dapat ang gumagawa nito. Dati naman, nagugulat na lang ako sa mga plano mo ngayon. Ngayon, nagugulat ako sa kapalpakan mo. Ang hirap mong ma-inlove. Pumupurol ka masyado. Hindi napansin ni Seven ang sinabi nito. Ang tanging niyang iniisip ay kung paano niya ito matutulungan. Pasundan sila kung saan ang base nila. Yan, ganyan.
Hindi yung puro, Dylan, magpatawag ng emergency meeting. Tapos na. Dadating na sila sa office mo ilang minuto mula ngayon. Mauna ka na. May asikasuhin pa ako. Ano? Si Raya, Colonel? Nakalimutan mo yata ang kanang kamay niya. Please take care of her. Oo, sige na. Sa meeting ay dumating ang ilang general sa intelligence unit na kinabibilangan niya. Formal niyang binuksan ang meeting at nagsimulang maglatag ng plano. Paano makapunta sa lokasyon niya at ang pagsalakay. Kailangan natin ng backup sa parting to. Napatigil siya na nagtaas ng kamay si General Timothy. Walang problema sa plano. Ang iniisip ko ay paano mo nasasabing hostage ito kung ina niya naman ang may hawak sa kanya. Sa sitwasyong ito, maaari tayo mabaliktad. Pwede niya tayong kasuhan ng kidnapping. Kailangan siya mismo ang magsabi ng kailangan niya ng tulong bago tayo kumilos. Kailangan niya ng tulong, General. Kumpiyansang sagot ni Seven. Timothy is right, young man. Kailangan natin ng matibay na ebidensya na hindi siya tinatrato ng tama. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Alam kong nagsasabi ka ng totoo. Handa akong ipadala ang group ko para sa kanya. Malaki na rin ang naitulong niyang sa gobyerno. Pero kailangan nating manigurado. Bukas ang gabi, magbibigay ako ng ebidensya. Ngumiti ang matanda sa isang sulok na si General Alfonso. Naka-standby ang grupo ko. Agravante. Sa panig ni Kilya ay nakaupo lamang ito sa kama. Hinihintay ang sentensya niya. Pabagsak siyang napahiga at mukha lamang ni Seven ang nasa isip niya. May ngiti man sa mga labi ay unti-unting kumakawala ang mga luha sa mata nito. Ang sakit palang isipin na magiging masaya kahit wala ako. Mahina niyang bulong sa hangin. Hihintayin kita sa lab ko. Rinig niya sabi ng ina mula sa telecom. Kaya tinungo niya ang lugar kung saan nagaganap ang lahat. Sa pinto pa lamang ay gusto na niyang umatras. Iba ang dulot ng puting damit, puting pader, puting sahig at puting ilaw sa kanya. Ang mga aparatos, karayom at mga chemical na naamoy niya. Kakaibang takot ang hatid nito sa kanya. Bago siya tumakbo palabas, ay naalala niya kung paano siya yakapin ni Seven, kaya't muli siyang humakbang papasok at tinanggap na hanggang panaginip lamang ang may dumating para sagipin siya. Umupo ka. Umupo siya at isa-isang nilagay ang strap sa kanya upang hindi siya makagalaw. Dahil sa tagal mong nakabalik, maraming test ang naantala. Siguro naman, handa ka na. Pumikit lamang si Kilya at hindi na nanlaban. Iniisip mo ba siya? Hindi sumagot si Kilya, kaya mahinang natawa ang ina niya habang tinuturo kay Kilya ang mga chemical. Akala mo ba hindi ko alam ang lahat na nangyari sa'yo? Nakikita ko lahat, Aki. Lahat. Gaya ng ano, na desperada kang mapasaya siya. Ginagawa mo lahat para matuwa siya sa'yo. Foolish. Hindi mo maintindihan. Wala akong hindi naiintindihan. Kilala kita. Isang tingin ko lang ay alam ko kung anong tumatakbo sa utak mo. Kalkulado ko na ang bawat kilos mo. Alam mo kung bakit hindi kita hinabol? Dahil alam kong babalik ka. Dahil alam kong wala kang lugar sa labas. Dito ka nabibilang. Pag-aari kita. Bawat hibla ng buhok mo, bawat sulok ng katawan mo. Pinanganak ka para sa isang mahalagang misyon. Ang gawin akong pinakamaimpluwensya sa lahat. Ang dugo mo ang nagpapanatili ng kabataan kong hanggang maperpekto ko ang immortality serum. Baliw ka na. Average people may call me crazy. But we both knew that I am a genius.
Tignan mong sarili mo. Ikaw ang isa sa mga proyekto ko. Matalino, maganda, matibay, at walang sakit ang kayang dumapos sa'yo. Mabilis ang paggaling sa mga sugat. Isa lang ang ibig sabihin nito. Malapit ko nang makuha ang tamang formula sa Immortality Serum gamit ang dugo mo. Hindi tumitigil sa pagsasalita ang ina ni Kilya dahil tumatama na ang matapang na chemical sa kanya. Tama na! Nahihirapan siyang huminga at sobrang sakit ng ulo niya. Kaya mo pa. Huwag kang maarte. Matapos ang huling chemical na itinurok sa kanya, ay nakita niyang may hawak ng kutsilyo ang ina. Maingat siyang sinugatan nito sa kamay at mabilis itong naghihilom. Kitang-kita sa mukha ng ina ang tuwa nang makita ang resulta ng research niya. Ngunit huminto ito sa paghilom at malakas na umagos ang dugo. No way! Ano pa bang kulang? Padabog niyang binaba ang kutsilyo at bumalik sa monitor niya. Few minutes break. Kailangan natin ulitin lahat. Ma, napatigal si Carissa nang unang beses siya nitong tawaging mama sa loob ng matagal na panahon. Yes? Mama, ayoko na. Kapag nakuha mo ang gusto mo, ayoko na. Anong sinasabi mo? Kapag naging matagumpay ito, buong mundo ang makakakilala sa pangalan natin. Ikaw lang ang nag-iisa kong tagapagmana. Ikaw ang susunod ng lahat ng ito. You are designed to smarter than I am. Kung bibigyan mo lang ng pagkakataon ng siyensya, alam kong magugustuhan mo rin ito. Gaya ng nakasanayan ay wala itong pinakikinggan. Natapos ang araw at hindi maigalaw ni Kilya ang buo niyang katawan. At nagising siya sa malakas sa emergency alarm ng bahay niya. Hating gabi na at mahina pa rin ang katawan niya. Ang madilim niyang kwarto ay biglang lumiwanag nang bumukas ang bintana niya. At isa lamang ang lalaking pumupustit sa bintana niya. Kilya. 7. Inalok nito ang kamay niya. Sumama ka sa akin. Kahit mahina ang katawan, ay sinikap niyang abutin ang kamay nito. Nang mahawakan ni 7 ang kamay niya at hinila niya ito sa isang mahigpit na yakap. Gusto kong marinig na kailangan mo ang tulong ko. Sabihin mong gusto mo sumama sa akin. Ililigtas kita. Sabihin mo lang. Hindi ninyo kaya si Mama. Malaking gulong kalabanin siya. Huwag mo nang ilagay pa sa alanganin ng buhay mo, 7. Kaya ko. Hingin mo lang ang tulong ko. Gagawin ko lahat. Wala akong lugar sa labas. Ako. Sa akin. Sabay nating buuin ang lugar mo. Hindi lang lugar ang mahahanap mo sa labas. Ibibigay ko ang kalayaan mo. Lahat ng gusto mo. Sumama ka lang sa akin. Sabihin mo lang, tutulungan kita. Ilalabas kita rito. Kilya, I love you. Please sumama ka sa akin. Hindi ka na masasaktan ng ganito. Hindi pwede. Sabihin mong gusto mo rito. Aalis ako. Sabihin mo sa akin gusto mo rito. At hindi ako magpupumilit pa. Sabihin mo sa akin ang diretsyo. Gusto mo ba rito? Masaya ka ba rito? Nangihina ang tuhod niya at napaupo sa sahig na mapagtantong pagod na siya maging malakas at maging matapang. At winaksi ang lahat ng pagpupumigil sa totoong gusto niyang sabihin. Ayoko rito, 7. Tulungan mo ko. Please, pagod na ako. Sapat na ba yun, Generals? More than enough, Colonel. Rinig niya sumagot mula sa earpiece ni 7. Sabay-sabay namang umugong ang malalakas sa pagsabog sa iba't ibang parte ng isla. Maingat na inakay ni 7 si Kilya palabas sa silid habang mahigpit ang yakap niya kay 7.
Anong mangyayari sa mama ko? Makukulong siya. Huwag niyo siyang saktan. Siyempre, walang mangyayaring masama sa kanya. Ngunit kailangan niyang pagbayaran ang mga kasalanan niya sa korte. Thank you, Seven. Hindi lang ako ang dumating para sa'yo. Sa chopper na sasakyan nila, ay naghihintay doon ang mga tauhan niya. Mabilis silang yumakap sa kanya at kumawala ang malalaking butil ng luha sa mga mata niya sa saya. Kaya pala hindi mo matawag na lugar mo ang base natin. Nasisikapan ka pala doon. Tignan mo isang buong isla pala ang lugar mo dito. Hindi sa kung saang lokasyon o lawak ang lugar mo, kung hindi ang pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa'yo. Ang lugar mo ay kung saan nakikita at mahalaga ang presensya mo. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!